أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang pag-aayuno ay isa sa uri ng pagsamba ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay katulad ng pagdasal ng 5 beses sa isang araw at pag-hajj at iba pang mga bagay sa pagdasal o pag-iibada sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit ang pag-aayuno o ang pag-fasting ay meron siyang kakaiba o meron siyang sariling katangian ng pag-aayuno. Meron siyang sariling katangian na pag-fasting ang buwan ng Ramadan. Ngayon mga kapatid, babanggitin ko sa inyo ang aking itatalakay sa oras na ito. Ang unang itatalakay ko po sa inyo mga kapatid ay ang pag-aayuno ay ang pinakamahabang pagsamba sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalawa ay ang hindi nakakaabala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa ating araw-araw na buhay, ang ating pag-aayuno. Hindi siya makakaabala sa ating pang-araw-araw na mga gawain sa pang-araw-araw na buhay. Ang pangatlo na aking itatalakay sa inyo mga kapatid ay ang pagsamba o ang pag-ibada, ang pag-aayuno sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang anumang aksyon, walang anumang kilos na dapat mong gawin sa pag-aayuno. Yan ang pangatlo at ang pang-apat na aking itatalakay sa inyo ay ang pag-aayuno is the most sincere worshiping. Ito ang pinaka tapat na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang panghuling itatalakay ko sa inyo mga kapatid ay ang tanging gawain lamang, ang gawain lamang sa pag-aayuno o sa pagsamba na meron siyang kabayaran, meron siyang kafara, meron siyang kaparusahan, kung ito man ay sinasadya sa isang taong, sa isang mananampalataya sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, isa-isahin natin ang ating pagtatalakay sa mga nabanggit kong ito. Una, ang pinakamahabang pagsamba sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ang pang-araw-araw na panalangin na hindi siya tatagal. Ang pang-araw-araw na pananalangin, halimbawa ang pagsamba or 5 times a day, Zuhur, Asar, Maghrib at saka Isa, Fajar, yung pang-araw-araw na pagsamba sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala ay hindi siya hihigit sa isang oras. Hindi siya hihigit sa isang oras yung pagdasal mo sa pang-araw-araw na pagsamba mo sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay katulad din ng paglalakbay mo sa or paghahas mo
ay hindi siya tatagal ng higit sa ilang linggo sa buong buhay, no? Sa buong buhay mo, biro mo sa sa paghahas mo, sa pagpilgrims mo sa Makkah, sa buong buhay mo ay hindi siya tatagal ng higit sa ilang linggo, no? Sa isang linggo. O di kaya sa ilang linggo, no? Or how many weeks ang iyong paglalakbay or sa iyong paghahas sa Makkatul Mukarramah, itong uri ng pagdasal mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buong buhay mo, no? Sa buong buhay mo. Ayun. Kaya ang pag-iibadat sa pag-aayuno ay isa siyang higit kumulang ng 12, no? 12 hanggang sa 16 na oras. Pero ito siya ay depende sa panahon, no? At ang iyong geographical na location. Halimbawa sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, depende po ito siya sa geographical location. Yung hindi pareho yung geographical location ng ating oras. Merong 12 hours, meron din siyang 12, 13, 14, 15 hanggang 16 hours yung ating geographical location natin. Dito sa atin 12 hours lang. So ang ating pagsamba or ang ating pag-aayuno sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi siya, more or less is 12 hours, no? Yung ating pagdasal or ang ating pag-aayuno sa buwan ng sa araw, no? Sa araw sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ating pag-aayuno sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Sa buwan na ito. Kaya ito ay depende siya sa geographical location. At ito ay tumatagal ng isang buong buwan, no? Sa bawat isang taon. Kaya in every year, sa bawat isang taon, ay isang buwan lang ang ating pag-aayuno, ang ating pagdasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ay napakahaba, no? Ito yung pinakamahabang oras sa ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. The longest worshiping, no? The longest worshiping, pinakamahabang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, ang fasting ay nag-i-spend ito siya ng higit sa 400 hours sa loob ng isang buwan, no? Sa loob ng isang buwan, gumugugol ito ng higit sa 400 hours sa isang buwan para sa pag-ibada or pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ay napaka-amazing, no? Napaka-kahangahangang gawain, no? Sa pagsamba mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi natin, kaya ito ay pinakamahabang worshiping o pinakamahabang pag-iibadat mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung pagdasal mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tulad ng sinabi natin na ang pag-aayuno ay isang uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang pinakamahabang ibadat, no? Pinakamahabang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi siya katulad sa yawmiya, no? Yung pagdasal sa isang araw, no? Yung 5 times a day or yung pagpunta sa Hajj, no? Hindi siya katulad ng mga ganong uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya napakahaba ang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung pagdating natin sa pag-aayuno natin sa Allah sa buwan ng pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, no? Alhamdulillah sa na ito. Now, mga kapatid, dadako tayo sa
isang pag-aayuno na hindi siya nakakaabala. Biro mo, hindi siya nakakaabala sa ating pang-araw-araw na mga gawain, ang ating pag-aayuno, no? Ang ating pag-aayuno ay kung ano man ang ating mga ginagawa sa ating pang-araw-araw, no? Ay hindi siya nakakaabala sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Itong pag-aayuno natin. Itong pag-aayuno, yung pagpuasa natin sa buwan ng Ramadan na ito. Kaya, ang pag-aayuno ay hindi tulad ng ibang uri ng pagsamba na nakakaabala siya, no? Nakakaabala siya. So ito ay isa sa mga unique na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno, sapagkat ito ay hindi siya nakakaabala sa ating mga gawaing pang-araw-araw, no? Na transaction sa mga activity natin, itong pag-aayuno natin, itong pagpuasa natin. Kaya ang isang tao ay hindi karaniwang maaaring mag-alay ng kanyang pag-aaraw-araw na panalangin. So habang nagtatrabaho siya sa pang-araw-araw. Kaya dapat magpahinga mula sa ating trabaho. Kung halimbawa tayo ay magsagawa ng ating pagdasal ng 5 times a day, tayo ay maghanap ng tubig para tayo ay magsagawa ng pagwudu, no? Mag-ablution tayo, no? Pag tayo ay magsagawa ng pagsambayang natin, mag-pray tayo ng 5 times a day, maghanap pa tayo ng tubig, maghanap tayo ng place para tayo ay mag-alay, tayo natin ang ating pagdasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun. So, nadidistract niya. Maaabala niya yung ibang mga gawain natin kapag tayo ay nag-aalay sa ating pagdasal ng 5 times a day. Pero itong pag-aayuno, ito ay hindi niya maaabala ang ating mga gawain. Halimbawa, sa pilgrimage, sa paghahaj, no? Ay higit na nakakaabala ito siya sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Itong paghahaj. Halimbawa, kung ikaw ay papunta sa Makkah at para mag-hajj, magsagawa ng paghahaj, natural, maraming mga bagay na maaabala niya. Maraming mga bagay na maabala sa iyong pagpunta sa paghahaj, no? Kaya ang pag-aayuno ay isang tanging uri ng pagsamba na maaring sundin habang ginagawa ng isang tao ang kanyang pang-araw-araw na gawain. So pwede niyang mapagsabay yung mga gawain na yon. Pwede niyang mapagsabay yung mga gawain na yon, yung pang-araw-araw niyang mga gawain, o saan man siya pupunta, no? Pwede niyang mapagsabay yung kanyang pag-aayuno sa kanyang pang-araw-araw na mga activity o mga transaction o sa kanyang trabaho, ang itong pag-aayuno niya. So hindi siya nakakaabala, no? Hindi siya nakakaabala sa isang tao. So, hindi nito naabala ang iyong makamundong buhay, yung ating makamundong buhay, itong pag-aayuno natin. Kaya ito ay isa sa yung kamangha-mangha ang isang uri ng pag-aayuno. Ng pag-aayuno. Kasi ito ay nasa kalagayan pa rin ng ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala habang tayo ay natutulog. No? Kapag tayo ay natutulog, siyempre, pag tayo ay natutulog, nandyan pa rin, hindi pa rin na-invalidate ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan.
Hindi siya katulad ng ah, yung prayer o halimbawa pag nag-aabdas ka, nag-ablusyon ka, na kapag ikaw ay nakatulog, siyempre masira yung ano mo, yung yung abdas mo, masira yung abdas mo. Pero ito pag kahit na ikaw ay natutulog, no, wala pa rin, hindi pa rin nasisira yung pag-aayuno mo, yung ano mo sa buwan ng Ramadan. Yun. Kaya ito ay kamanghamanghang bagay na hindi siya nakakaabala sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Mga gawain natin sa buhay. So yun po. Yan yung pagsamba sa Diyos o sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nakakaabala sa ating mga yung pang-araw-araw nating mga gawain. Now, dadako tayo sa pag-iibadat dadako tayo sa sa isa sa uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aayuno ay walang anumang kilos. Wala siyang anumang kilos. Yung pag-aayuno, wala siyang anumang kilos na gawain sa ating pang-araw-araw. Itong pag-ibadat or ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. No? Di siya tulad ng pagdasal, ng pagsamba natin sa 5 times a day. Yung halimbawa tayo ay nagdasal ng Zuhur, Asar, Maghrib, Isha at saka Fajr. Ito ay meron siyang kombinasyon na halimbawa pagbigkas ng Quran, no, pag-recite ng Quran at yung pagzikir, no, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, no? At ganun din sa mga halimbawa sa paghahats at iba pang mga gawain. Meron siyang mga komposisyon para meron siyang kilos or pagsagawa or kilos na kung hindi mo maisagawa na malamang magiging mabatil or mabatal yung pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganong uri ng Hindi siya tulad ng pag-aayuno. No? Hindi siya tulad ng pag-aayuno. Na siyang ang tanging pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kamangha-mangha na binubuo ng ilang mga hindi ginagawa yung pag-aayuno natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang Kung nagpa-fasting ka sa nagpa-fasting ka sa buwan ng Ramadan, ayun, isang uri na walang komposisyon, no? Walang posisyon na care, walang posisyon na action o ano pa man doon ang iyong pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nabubuo ng ilang mga aksyon, no? Hindi siya nabubuo ng ilang mga aksyon. Kaya nga tulad ng sinabi natin, na ang ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nabubuo siya ng mga aksyon, no? Nabubuo siya ng anumang aksyon, no? Nagzikir, pagbigkas sa mga words ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sa ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay hindi, no? Wala itong gawa o wala itong kilos. Sapat na ang walang gawin ang isang nag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ito sumasalungat sa ating pang-araw-araw na buhay. So yan po ang
isa sa mga uri o unique na uri ng ating pag-aayuno na siyang hindi makakaabala, una, isang uri ng walang kilos, at ito ay pinakamahabang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dadako tayo sa ang isang unique na naman na uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno, ay ang the most sincere worshiping. No? Ang tapat sa pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pag-aayuno. Now, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong pag-aayuno ay para siyang yung pabango. No? Perfume. Para siyang pabango na nakatago siya sa isang lalagyan, ang perfume, na sa sandaling mabuksan ang takip ng perfume, itong paglalagyan ng perfume, sa sandaling mabuksan ang takip ng paglalagyan ng perfume na ito, ay lumilipad ang halimuyak at tanging ang walang lasa nitong likido ang natitira. Ayun. So, ito yung kahalintulad niya, yung pinakasincere na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamahusay na pagsamba ay ang pinakasekreto sa lahat. Halimbawa, pag ikaw ay pupunta sa moske para ikaw ay mag-alay sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng anong uri ng samba, ng zuhur man yun or asar, ito ay lantaran, no, na makikita ng mga tao sa publiko ang iyong pagsamba sa loob ng masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay prone siya, no, na magiging isang showing, no? Itong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na uring pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa prayer, no? Yomiya na prayer, 5 times a day na prayer. At tulad ng pagpunta mo sa Hajj, no? Ito ay nakalantad siya sa pagpakita sa mga tao, itong pagpunta mo sa pag-Hajj. Ngunit, ang pag-aayuno ay sikretong sikreto siya, no? Sikretong-sikreto. Kaya pag ang sikreto, ito yung the most sincere na pagsimba, na pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sincere na pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun. Ang pinakamahusay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sikreto sa lahat. Sikreto sa lahat, no? Ang pinakamahusay. Kaya nga, itong pagsamba na uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno, ay the most na sincere na pagsimba. Sincere na worshiping, no? Pinakatapat na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, lahat ng iba pang uri ng pagsamba, kaya masabi natin na madaling magpakita lamang, no? Magpakita lamang. Tulad ng banggit natin kanina, na ang salat, no? 5 times a day na prayer natin, maaring ihandod yung halimbawa sa jamaah, no? Sa isang grupo, para sa kalikasang publiko, ay madaling magpakita, no? Madaling magpakita. Maaring magpakunwari ka sa iyong pagsamba. Magpakunwari ka na ikaw ay sincere, no, sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay
prone siya sa pagiging yung sincere, no? Samantalang hindi siya sincere. Yun. Madaling siya, yung parang prone siya sa mga ganung sitwasyon. Yung pagkahas, yung pagsamba sa 5 times a day. Ngunit itong pag-aayuno, secret yung uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pag-aayuno ay isang panloob na pagsamba at sa makatuwid ito ay maaring pinakatapat, pinaka-sincere sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. Now, dadako tayo sa panglimang unique na characteristic sa pag-aayuno o sa pagsamba sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o sa fasting. Ito ay meron siyang kaparusahan itong pag-aayuno. Mayroon siyang kaparusahan. Ano bang kaparusahan ito? Yung kabayaran na kung sinasadya mo man ang iyong pagputol or pagbatal sa iyong pag-aayuno, no? Kung sadyain mo man itong putulin, sadyain mo man itong i-break yung fasting mo, no? Meron siyang kabayaran or kafara na natatanging ito lang ang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang kabayaran. No? Hindi siya tulad ng pagsamba ng 5 times a day na kapag ito ay sinadya mong gawin na hindi ka magdasal sa isang araw, no? Kapag hindi ka magdasal sa zuhur o asar o kung sadyain naman itong hindi ka magdasal, no? Ang natatangi lamang gawin dito ay bayaran mo lang siya, no? Sa ibang oras, sa ibang araw, maaring bayaran mo siya ito sa ibang araw o sa ibang oras. Kapag ito ay sadyain mo yung kung hindi mo isagawa ang pagdasal sa 5 times a day or sa yung paghahaz. Pero wala itong parusa, no? Wala itong parusa sa gawain mo walang parusa ang pagdasal, no? Walang parusa or wala siyang kabayaran or kapara ang sala, ang 5 times a day, wala siyang kapara. Hindi siya katulad ng pag-aayuno na meron siyang kapara, no? Meron siyang kapara. Ibig sabihin ng kapara, meron kang babayaran na dapat mong bayaran ito na parusa, no? Ano 'yun? Sabi ni Abdullah bin Sanan sa isang hadith na isinasalaysay mula sa kay Imam Ja'far Sadiq alayhis salam, tungkol ito sa pagbabayad ng laban sa isang tao na sinadya niya yung pagbatal niya sa kanyang pag-aayuno. No? O sinira niya ang kanyang pag-aayuno sa araw. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq na dapat siyang maglibre ng isang slave. Kung hindi niya kayang i-free ang isang slave, no? Hindi niya kayang palayain ang isang slave, ay dapat siyang mag-ayuno ng 2 buwan. Pero mo 2 buwan, isang araw lang nasirain mo yung pagpuasa mo, ay ang kaparusahan nun na dapat kang mag-ayuno ng 2 buwan. Una, kung
kung hindi ka makapaglaya ng isang slave, dapat kang mag-ayuno ng 2 buwan. Ito yung kaparusahan, kapara. At kapag hindi ka naman makapag-ayuno ng 2 buwan, ay dapat kang magpakain ng 60 mahihirap. Subhanallah, 60 mahihirap ang papapakainin mo sa isang araw. Ibig sabihin, 60 person, no, na mag-aayuno ang papapakainin mo na magpupuasa, na mahihirap ang dapat mong pakakainin. So, yun, yung 3 na yun ang kapara na yun. No? Kung hindi niya magawa, dapat siyang magbigay ng kawang gawa sa abot ng kanyang makakaya. Kawang gawa. Dapat siyang magsagawa or magbigay ng kawang gawa sa abot lamang ng kanyang makakaya. So, ito yung parusa. Ang kaparusahan ito ay mas mabigat kung ang tao ay nagsira ng kanyang pag-aayuno sa isang bagay na haram. Halimbawa, sa pag-inom ng alak o di kaya ay sa pagmamasturbate. So yun ang sinabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam patungkol sa isang taong sinira niya o sinadya niyang sirain ang kanyang pag-aayuno na ang kaparusahan ay ganito, no? Kapara, no? Ganito yung kapara niya. So ito yung nakaka-unique sa isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi siya katulad ng pagsamba or pagsala, pag-pray ng 5 times a day na kapag hindi mo siya sinamba, no, sa kanyang tamang oras, ay babayaran mo lang siya sa ibang oras o sa ibang araw. Babayaran mo lang yun na wala siyang kapara. Ngunit ito ay kakaiba na uri, no? O kakaibang karakteristik na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag hindi mo siya kung sadyain mo man yung pagbata sa iyong pagpuasa, ay ito yung kapara. Kaya hanggat maaari, huwag mong i-break yung pag-fasting mo kasi ganito yung mangyayari na magkaroon kang kapara kung wala namang tamang dahilan. Wala siyang tamang dahilan, tamang reason ng iyong pagputol or pag-break sa pagpupuasa. Ayan. So, yun po, no, ang 5 uri na karakteristik or natatanging katangian or unique na katangian ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una is itong pagsamba na ito ay ang mahabang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinakamahaba. Ang pangalawa na nabanggit natin ay ang hindi siya nakakaabala sa pang-araw-araw na gawain. Ang pagsamba ang pag-aayuno mo sa buwan. Ang pag-fasting, hindi siya nakakaabala sa pang-araw-araw na gawain. At ang nabanggit na natin ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang anumang kilos. Wala siyang anumang kilos na gawain or gawa. No? At ang nabanggit na rin natin, itong pinaka-sincere na uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ang pag-aayuno. Pinaka-sincere ito sapagkat ito ay nakatago. Uring nakatago.
nakatagong pagdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanging ikaw lamang ang nakakaalam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ito yung pinakasinserong uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuling na banggit na discuss natin, na talakay natin, ay ang meron siyang kapara o kabayaran o parusa na dapat mong isagawa, na hindi siya katulad sa ibang yung uri ng pagdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan mga kapatid, kaya ang pag-aayuno ay unique siya pagdating sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unique, napaka-unique na katangian sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, sa buwang ito, habang nandito pa ang buwan ng Ramadan, at hindi natin alam kung mararating pa ba natin ang next Ramadan. Pagkakataon na ito na i-organize natin ang ating yung pagpapalapit natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. I-organize natin yung activity natin. I-organize natin yung mga pangangailangan natin sa ating paglakbay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa pagbasa ng Quran, dapat maglaan tayo ng oras natin sa pagbasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang pag-uunawa, mayroon siyang pagninilay, mayroon siyang pagpander, mayroon siyang pagbasa ng komentaryo o mga tafsir ng iba't ibang mga ulama natin. At bukod dyan, itong pagdudua sa bawat gabi sa buwan ng Ramadan. Tulad ng dua ul iftitah. Marami pang mga dua na dapat maglaan tayo ng oras natin sa ating pagpapalapit, sa ating paglakbay sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga supplication, mga gawain sa ating pagdasal, sa ating paglakbay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pang mga ibang magawin sa abot lamang ng ating mga kaya. Kaya huwag nating gawin na ang buwan ng Ramadan ay maging katulad pa rin siya ng ibang mga buwan sa buhay natin. Huwag na huwag natin itong gawin. Kasi ito lang ang buwan na ito, ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Na para tayo ay mag-refresh sa ating kaluluwa. Para tayo ay maglinis, mag-purify, magdadalisay sa ating kaluluwa. Para tayo ay mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para tayo ay magkaroon ng habag, awa, biyaya, pagpapala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nang sa ganun tayo ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. Kaya gawin din natin mga kapatid na isang unique na pag-iibadat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong buwan ng Ramadan ito. Kaya pagsikapan natin as much as we can hanggat sa abot ng ating mga kaya. Gawin natin. Kung tayo ay abalang-abala sa ating trabaho, sa ating mga gawain, kung maaari, i-reduce natin yung mga ibang mga gawain natin.
para makapaglaan tayo ng oras natin, ng time natin dito sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, itong akin lamang ay para magkaroon lamang ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naway ang mga amal natin sa Allah, amal natin sa buwan ng Ramadan ay tanggapin ng Allah sa buwan na ito. At kasali na rin kayo. At hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Allah salli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kapatid na Intizarul Faraz, mashallah. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nag-review. Inshallah, naway ang lahat nating mga gawa, mga amal natin ay matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.